Isang mapagpalang araw po sa inyong Manay J. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Aya. Ako po ay 26 years old. Noong taong 2017, ako po ay napadpad sa Laguna upang magtrabaho at makatulong sa aking mga magulang. Taong 2018, Manay J ay nakilala ko si Gerald. Naging kami agad makalipas ang ilang buwan. Alam kong kaka-umpisa ko pa lang sa trabaho, pero nag-boyfriend agad ako at itinago ko ito sa pamilya ko dahil ayoko silang ma-disappoint. Okay naman ang relationship namin sa loob ng isang taon at mahigit. Taong 2019, Manay J, wala sa plano ay nabuntis niya ako. Sa una ay di niya tinanggap agad, pero after 2 months ng pagbubuntis ko ay nagsama na kami sa boarding house niya. Masaya kaming nagsama, walang problema. Ini-enjoy lang namin ang mga sandaling buntis ako. Pero Manay J, noong 5 buwan ang aking tiyan ay naging bangungot na ang buhay ko dahil nalaman ko na nagluloko siya at nahuli ko mismo na inuuwi niya ang babae niya sa boarding house namin. Opo Manay J, 4 po kaming pinagsabay-sabay niya at ako yung nabuntis niya. Sobrang iyak ko noon, para akong nabuhusang ng mainit na tubig dahil nakita mismo ng 2 mata ko na may ginagawa silang hindi maganda. Sumigaw ako ng sumigaw. Akala ko papalayasin niya yung babae niya, pero itinulak niya ako palabas ng pinto. Kahit alam niya na buntis ako. Pinunasan ko ang aking mga luha at umuwi ako sa boarding house ng ate ko na parang walang nangyari. Kinaya ko nang di siya kausapin at pansinin, pero nung gabing umalis ako ng boarding house, pumunta siya at nagmamakaawa na bumalik sa kanya at magsisimula ulit. Nangako niya na di na uulitin at itutuon ang oras sa amin na maging anak namin. Dahil mahal ko siya, pinatawad ko siya at bumalik ulit ako sa kanya. Naging okay ulit lahat at naramdaman kong bumabawi talaga siya sa ginawa niya sa akin. Ngunit Manay J, lumipas ang ilang buwan ay bumalik ulit siya sa gawain niya. Madaling araw siya kung umuwi galing trabaho, kahit ang out niya is 8 PM, pero umuwi siya ng 3:00 ng madaling araw. Iniiwan niya ako sa boarding house nang mag-isa na sobrang umiiyak. Iniisip kung saan siya pumupunta at natutulog. Bumalik uli yung sakit sa dibdib ko at nang kausapin ko siya, pinagsusuntok niya ako sa binti, braso at mukha na never kong iniisip na gagawin niya. May araw na tinatali niya ako sa upuan para hindi ako makalabas ng bahay at hindi makapagsumbong. Sobrang depressed ko noon, Manay J, to the point na nawala na ako sa sarili ko. Umalas ng bahay nang walang tsinelas, nagsasalitang mag-isa, tumatawa at nanggagalit nang walang kausap. Umaakyat sa puno kahit buntis ako noon. Salamat sa mabuting puso ng aking kapitbahay at tinulungan akong bumalik sa dati dahil malapit na akong manak noon. Doon ko lahat na-realize na maling-mali pala ang bumalik ako sa kanya. At noong manganak ako, nandyan siya para samahan ako at magbayad ng bills, hindi para maging ama sa magiging anak namin. Noong naka-recover na po ako sa panganganak, ay iniwan ko siya. Umuwi ako sa probinsya na buhay ng mapayapa, walang iniisip na problema. Masaya na kasama ang anak ko. Magli5 taon na siya, Manay J. Mahirap maging isang single mom, pero wala Ako yung inaasahan ngayon ng anak ko.
kaya lumalaban pa din ako. Okay na ako ngayon at nakalaya na sa bangungot ng aking nakaraan. Hanggang dito na lamang po, Manay J. Maraming salamat po. Ang gumagalang, Aya.